natin, meron pang alternative no, na ginagamit ako na talaga namang subok ko na no. Ito po yung yan natin gagawin. Pero ayan, at muna tayo dito. Yan, parang tinuturo ko lang kayo kasi dito makikita yung hanging garden natin ng bougainvillea. Pag lumilipas talaga yung mga bulaklak nila, ginagawa ko, nagtitrim lang ako, trim, tas pataba, no? And yan, kita nyo, yan, sa palibot lang para lang kayo nagbubo. Hello everyone, this is Sir Misulapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, kamustahin natin yung ating mga bougainvillea, no? Ngayon, panahon pa rin nila, no, ng pagbubloom nila, pero yung aking mga bougainvillea dito, hindi sila nauubusan ng mga bulaklak, ano. Ano nga ba yung sikreto natin dyan, ano? Bukod dun sa mga ilang paraan na binigay natin, meron pang alternative, ano, na ginagamit ako na talaga namang subok ko na, no. Ito po yung Ajinomoto, no, bechin, ano. Napansin nyo, napakalaki ng bechin ko. Ito po, binili ko to para lang talaga ipampataba ng mga halaman, ano. Kasi minsan gumagamit po talaga ako nyan sa mga plants nating namumulaklak at saka mga plants natin na namumunga, gulay, no. Yan, gumagamit tayo paminsan-minsan pag naubusan tayo ng pataba. Pero this one, subok ko na. At isa rin to doon sa nilalagay ko doon sa aking mga bougainvillea, no, para mamulaklak sila at talagang kumpul-kumpul yung kanilang bulaklak. Kaya hindi sila humihinto, no. Pag halimbawang natapos na, may kasunod na naman, ano. Tara, samahan nyo ako at yung hanging bougainvillea natin, lagyan natin ito, no. Kasi kanina yung mga nasa baba, lagyan ko na po. Mapapanood nyo yan sa mga reels ko, no, mga shorts, video. Makikita nyo po yan, ano. Yung mga hanging bougainvillea natin, lagyan natin. And samahan nyo ako kung ready na kayo mga ka-MVP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MVP. At ngayon nga po, maglalagay tayo ng pataba gamit ang ating Ajinomoto, bechin. Yun yung mga tawag dyan, ano. At ayan, lalagyan po natin bougainvillea natin. Ito nasa baba, ayan, meron naman mga small pot na bulaklak na wala na po ito nung ilang panahon. Nakita nyo naman siguro nung naglagas na to, no, sa mga previous video natin. Pero kung maalala nyo po, naglagay po ako dyan ng hanging bogies, no, yung hanging garden natin dyan ng bougainvillea. And ayan po, nalagyan ko po nito, no. Pero yung iba po kasi marami pang bulaklak, pero yung iba naman medyo konti-konti, yun yung lalagyan natin. Sige, samahan nyo ako ngayong araw na to. At yan, akyatin na natin. Pakita ko rin sa inyo yung guest house natin, doon ako dadaan. Since may hagdan naman dito, pero mas komportable doon maglagay, ano. Tara, samahan nyo ako, akyat tayo. So eto na yung pinatayo nating guest house. Tapos na to. At konting finishing touch. Sa baba meron siyang bilyaran, ano, mga recreational na activities dyan natin gagawin. Pero ayan, at muna tayo dito. Yan, parang tinuturo ko lang kayo kasi dito makikita yung hanging garden natin ng bougainvillea. And punta tayo kasi ayun, tingnan nyo, ang dami pa rin mga bulaklak ng ating bougainvillea doon. Tara, samahan nyo ako at aakyat tayo. Punta tayo doon sa ating yan, pinaka-apak tayo sa may bubong. Pupuntahan natin yan. Samahan nyo ako. Medyo kasi takot ako sa heights, kaya kapag naghahagdan ako medyo hindi ako komportable. Pero dito, yan, konting lula lang. So ayan, nandito na tayo. Ito kasi, kita nyo yung mga pinanggalingan ng mga bogies. Ayan siya, oh. Mga wala na, no, mga talulot na lang, mga stem na lang, pero yung iba may sumusulpot pa rin. Tapos ayan, may nabali dito siguro nung paggawa nitong ating bubong, nabali siya. Tanggalin na rin natin yung mga bali, ayan, tulad nito. Ayan, and ayan, no, ito yung sinasabi ko sa inyo na stem lang, no. Pag tumingin kayo dito, yan, makikita nyo yung sunset dyan, pero kakatawa pag nandito ka sa taas. Itong isa na to, oh, yan yung ating orange na yan. Nawala na yan, kalbong-kalbo na talaga yung bulaklak niyan.
Pero ngayon, ayan, meron na uli ano. At ayan. So, pag lumilipas talaga yung mga bulaklak nila, ang ginagawa ko, nagtitrim lang ako, trim, tas pataba, no? And, yan, ginugupit ko lang yung mga ganito, yan, tsaka yung mga malalaking dahon. Minsan di ko na ginagamitan ng gunting. Ginagawa ko po is tinatanggal ko yung malalaking dahon, no? Kahit hindi na ako gumamit ng gunting, hindi na ako talaga maggamit ng kahit na anong pamputol. Kinukulot ko lang pong ganyan, tapos tinatanggal ko, no, para matanggal siya. Anyways, ayan po. Tapos meron tayo dito na ito yung shitra natin, no? Ang ganda. Napakaganda ng shitra. And ayan, ito lalo yung pink. Before talaga, ang gusto ko lang talaga ito, yun naman mga splash yung kulay, ano. Before talaga, sabi ko yung aking kulay lang dito is pink lang tsaka white, no. So lapit natin dito para makita nyo, no. Yan, o diba, yun yung splash. Tapos meron dun mga red, everything, and ayan, no. Pero dito, yan, napaka kumpul-kumpul pa ng bulaklak ng iba. Pero ngayon, araw na to, lalagyan natin siya ng yung ating bechin, ano. Actually hindi ito mahirap, no, napakadali nga nitong paglalagay ng bechin kasi simple lang. Tatanggalin lang muna natin yung mga ganyan, mga pinag-anuhan, dagdag lang natin, no. So ito, lalagyan lang natin siya ng ganyan sa paligid, no, medyo malayo dun sa pinaka puno niya, no. So ganyan lang yung paglalagay, bubudburan niya lang po ng ano, bechin, ano, yung ating mga halaman dyan. So yan, kahit sa kabilang side lang pwede na, lagyan lang natin ng mga bechin. And yan, kita nyo, yan sa palibot lang para lang kayo nagbubudbud, no. Yung iba sabi, ano ba yan, ulam ba yan at nilalagyan ng ganyan. Pero kasi po yung bechin kasi meron siya nung tinatawag na parang nitrogen, ano, sa halaman na nagpapabulaklak, ano. Sangkap po ng NPK na kailangan ng mga halaman yung nabibili natin na NPK, ano. So yan, kita nyo. Tapos ito kasi yan, kapag halimbawang diniligan po, yan, matutunaw na rin yan. Kaya wag yun ang galawin yung mga bechin dyan, ano. Kasi mamaya rin naman magdidilig ako dito sa taas para lang po yan, matunaw yung mga bechin, ano. Pero sabi ko nga, kasi ngayon hindi naman uulan. Kung aasa tayo sa ulan, yan, di uulan, kaya magdidilig pa rin tayo. Or pwede naman kinabukasan nyo na lang po, yan, kinabukasan nyo na lang po diligan, ano, yung inyong mga plants. Pero natutuwa ako kasi itong bechin, kahit po sa gulay, no, maging dun sa ating mga sili, pag nakita nyo, hitik na hitik yung sili natin dito sa bunga, kalamansi, no, talagang yan, ginagamit ko po yan, ano, yung ating bechin. So dun pa maglalagay tayo, and mamaya naman magdidilig tayo dito sa ating kinatatayuan, ano, para yan, kasi kahapon ang gamit ko yung hose lang, sinasabit ko kasi mahirap pag nasa taas. Yung iba kasi sabi, paano po diligan niya, ng hirap diligan. So yung ganito po ginagawa ko. Eto, buti na lang nagkaroon tayo dito ng guest house. Ayan, dyan ako tumutungtong. Minsan naman po yung hose nilalawit ko po, no, para dito, kasi ang gandang tingnan nitong ating hanging pagbibilya, lalo na pag maraming bulaklak. Nung times na hindi pa naglalagay sa bulaklak nito, ang gandang tingnan talaga, napakaraming bulaklak. Pero ngayon nakakatawa pa rin naman kasi ang dami pa rin yung bulaklak, kita niyo. Kaya pag nakaupo ako dun sa ating pahingahan dun, kitang kita ko po dito yung mga bulaklak, ano. So yan, mamaya magdidilig na po tayo. So ayan, paabot natin yung hose dito. Dito maparaanin na to sa may dito. And then tapos po
buksan mo. Ayan, kukuhanin muna natin yung hose. Tapos pabukas doon na to kasi. Ayan, magdidilig na tayo para matunaw yung mga nilagay nating bedsheet, ano. So, yan, nalagay na natin. Hintayin lang natin tumulo itong hose natin na, ayan. Ay, ang lakas ng tulo niya. Medyo nabasa si Nina. Ayan, kanina kasi ang basa na. So, ayan, didiligan lang natin siya pa ganyan. And, yan. Para meron tayong diligan dyan. Diba? Kanina, yung mga bonggabilya dito, nilagyan natin ng bedsheet din. Yan, doon na tayo sa baba naglagay kanina. Inano lang natin, in-scoop natin isang kutsara, tapos inaano ko yung kinakalat na lang, no. So nalagyan na natin yan. Pag kasi dun sa baba medyo mahirap magdilig, hindi mo madidilig ng maayos, ano. Pero dito yan, maganda yung dilig sa kanya kasi pati yung dahon madidiligan mo, no. Dun sa baba kasi ang dinidiligan ko lang minsan yung mga pinaka paso yung lupa nila doon, ano. Anyways, ayan na, didilig na tayo ating bonggabilya. And ayan pa, abot naman tong hose doon yung tubig, no. So ayan, medyo mahina pa ngayon pag ganito kasing mga panahon or ganitong oras. Ayan, mahina pa yung tubig natin, no. Pero sa gabi maganda dito, maliwanag naman sa gabi. Usually sa gabi ko nagdidilig, kaya lang baka hindi nyo na makita dahil yung ibang mga part. Pero ngayon mas maganda magdilig pag araw, makikita nyo habang nagbablog ako. Pero yan, sa gabi pwede naman tayo magdilig, no, kasi may mga ilaw-ilaw naman dito. Pero ngayon kasi ako nag-vlog. Ayan, so yung mga kita nyo yan, ang mga bonggabilya po mangungulag yan, ano. Pero hanggang May, April, May, yun yung mga buwan na pwede silang mamulaklak pa ng madami, no, kasi panahon yan. Actually nasubukan ko naman, may pailan-ilan, pero ngayon talaga kasi yung panahon pag medyo mainit yan, gustong gusto yan ng mga bonggabilya natin. So wait lang muna, doon may banda doon, lakas natin yung ating hose para makaabot doon hanggang doon. So yan, nakakatuwa lang dito kasi pagdating naman ng mga ibang months tulad ng May, June, July, August, yan simula nung tag-ulan, yan naman yung time para ipa-wild sila, no. Para ito naman, ang plano ko kasi dito is pahabain yung iba para sumakop dun sa mga pagitan. Kaya hindi naman masyadong mahaba, pero at least magkaroon po doon ng mga bulaklak para mayroong effect na parang nalalaglag yung mga bulaklak, no. So yung mga hindi na aabutin ng hose natin, yun, doon na lang po natin titilikan, okay. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ibang method natin, no, sa pagpabulaklak ng bonggabilya. At ayan, ano, I hope may natutunan kayo dyan, ano. Subukan nyo rin po yan, ano, na gamitin, ano, para mamulaklak yung mga bonggabilya nyo. Thank you so much sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Search na po Hermes Sunao or Mini Dino Park and Garden, makikita nyo na yan. Salamat na marami mga ka-MDP, and this is Hermes Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!